Ngayon, eto daw po, mga kababayan, yung video, mga bossing. Oh, Umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang gate ni Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. ano? May basbas ni Dizon? Bagay na itinanggi naman ng kalihim. Wala na, ano na lang ho ito. Yung kumbaga nako-corner ho, tapos kada mako-corner, gagawa ng kung ano-ano na lang na kwento ito, mga kababayan. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito na kuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office. Ayun yung bata, naglalakad. Sabi ni Sir Eseng Mariano, pag hindi effective ang destabilizer, iiwan lang din yan ng mga tingnan mo, lahat ng mga ano nila, lahat ng destabilizador nila. Wala. Ngayon, di ba, iwan sa ere na. Oh, pati si Meow Meow. Sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV lalabas si Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Sarap batukan ng batang yan. Sarap batukan, kunyatan. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Doon sa loob. Oo. Representative Pero may mga picture tayo ipinakita, mga kababayan, na yun nga, na sinasabing natamo ni Yusek Cabral doon sa pangaagaw niya. Diba? Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Parsahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa Ito yung mga nasa loob mismo nung opisina ni Yusek Cabral. kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, Yan na. Maya-maya, ano na, nakarinig na daw po ng lagabog, mga bossing. Siyempre, bilang mga staff, matanda yung ano nyo, 60 anyos na ho yun. May get si 60 na ho, si Yusek Cabral. Mga bossing. Mukha lang bata pa dahil siguro kababotox ng mukha, no? Ang sa amin narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and Sabi ni Sir Chris Angel, copycat talaga ni Kong Meow Meow. Oo, si Meow Meow naman, ang pumasok naman siya doon sa opisina ni Congressman Sandro Marcos. Di ba? Tapos pagbukas daw ng pinto, sabi ni Meow Meow daw, sino yung mga sasama sa akin? Sino yung mga ano sa akin? Gagawin ko, magkakaroon kayo ng mga tungkulin. Pag naging House Speaker daw ho siya, anak ng putek na yan. Tingin ko mga bossing, ang ginagawa nitong mga ito, kung sino man yung mga, alam nyo naman na mga Duterte itong mga ito di ba? Kung sino yung mga kinukuha ng mga Duterte, mga bata, gusto kasi nilang magaya. Kagaya yan, di ba? Gen Z ang tawag sa kanila, si Meow Meow at itong si Barsaga. Gusto kasi nila, mga boss chief sir, magaya doon sa Nepal. Yung Nepal, Gen Z daw po kasi yung lumaban doon sa gobyerno. No? Gen Z daw po. Ay kaya ang ginagawa nila para manguna, mga Gen Z, si Meow Meow, etong sila, ano pangalan nito? Si Leviste. Baka daw sumunod yung mga Gen Z natin. Matatalino ho yung mga Gen Z natin. Hindi ho basta-basta sasama sa mga ganyan. Nakita nyo yung patawag na rally nitong si Meow Meow? Ilang pumunta?
100, umulan lang ng konti, nabawasan agad ng 50. Oh. Kaya yung araw-araw na sinasabi, wala ho eh. Hindi na natuloy-tuloy eh. Medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek hindi, dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos Yan ho mismong staff po yan ni Yusek Cabral, mga bossing. Oh. Sabi ni Sir Archie Beroya, pareho ni Kiko Barsaga, diskarte niya, supporter ni Sara para hindi mawala, no? Mga pinagkakaperahan at masecure ang 2028. Ambition, malabo ho yun, no? hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po ba? Ang tanong ko, maano ba to ng ethics committee? Yung ganitong asal ni ganitong asal ni Leviste. Kung kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Kaya ang tanong din natin, bakit kailangan agawin kung pine-prepare na? Bakit kailangan puwersahin kung pine-prepare na ho, mga kababayan? Baka nga, nagmamadali na sila magdagdag bawas. Idagdag natin yung mga kalaban sa politika, ibawas natin yung mga kakampi natin. Ayun. Kaso buhay pa si Cabral. Di tsuguhin natin para kapag inilabas natin yung dagdag bawas natin, hindi niya walang magsasabi na, oh, hindi totoo yan. May dinagdag kayo dyan, may binawas kayo. Di ba? Ganun lang yun eh. Oh. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to? Public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pero silang mga picture, patunay, no? Nataon lang ho na yung lugar na yon walang CCTV doon sa loob ng opisina. Alam ko paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. Talagang, yan po, kinukwento. Merong pangaagaw. Merong pinakitang litrato na nasugatan. Liho ba? Uulitin ko, mga kababayan, ha? Pinagkasunod-sunod ko lang ho. Sinunod-sunod ko lang. At tinignan ko yung bawat senaryo. Kaya natanong ko, hindi kaya may kinalaman itong si Leviste